sampung senyales na matalino ka pala, pero baka hindi mo alam na matalino ka. Parang secret intelligence to eh. Diba? Siyempre, gusto natin lahat tumalino, kaya kung meron tayo nitong 10 qualities na kala natin ordinary qualities, pero secret signs pala yan na meron kang tinatagong talino sa sarili mo. Siyempre, alam natin, pag nakaaral, di ba, inisip natin, mataas yung grade sa school, matalino. Oo, tama naman. Nakatapos ng pag-aaral, matalino, maraming honor, matalino. Expected natin na matalino yon. Pero meron ditong 10 signs. Kung meron kayo, baka hindi nyo alam matalino pala kayo, magagamit nyo ito. Tingnan natin 10 hidden signs na may galing kayong tinatago. Number 1, ang ugali daw ng matalino, very curious. Okay, sabihin, very curious siya. Gusto niya malaman ang lahat ng bagay. Kung meron siyang hindi alam, magbabasa siya, magre-research siya. Mahilig magtanong, mahilig magbasa, mahilig mag-research. Lahat ng bagay interesting sa kanya. So, bakit may tumutubong halaman dyan? Bakit yung buwan umaakyat sa gabi, di ba? Lahat yan gusto niyang malaman. Siyempre, pag hindi matalino, wala lang pake. Very curious sa maraming bagay. Hindi lang sa linya niya. Let's say, linya niya, ano bang linya niya? Let's say, carpenter siya. Di ba? Carpentero. Hindi lang puro pag-ayos ng cabinet alam niya. Pati ibang bagay, alam din niya. So, very curious sa maraming bagay. Number 2 sign na matalino, problem solver sila. Kaya nila isolve yung mga problema sa bahay, sa buhay. Kaya nila i-analyze, pinag-iisipan maigi, nasosolve nila. Pero syempre, pag hindi matalino, hindi maayos yung mga problema kahit sa bahay, sa sarili niya, puro sira-sira ang gamit, puro kalat-kalat. So, hindi niya iniisip paano ayusin. Di ba? Minsan may nasisira dyan. So, hindi niya malutas yung problema niya. So, pag problem solver ka at talagang hindi ka titigil hanggang ma-solve yan, sabihin, may talino ka or gagaling ka dyan. Number 3 sign ng matalino, very observant sila. Mapagmasid sa paligid. Okay? Sa mga magkakaibigan, alam nila sino dumating, ano nangyayari. Parang mga detective, kita mo yung mga police, mga detective, very observant nila. Pagpasok pa lang, alam nila saan lalabas, saan pwede may magnanakaw. Very alert yung mata nila. Highly suspicious sila. Pag hindi matalino, pag bobo, wala, upo lang, tingin-tingin lang, walang paki sa surroundings, di ba? So, observant, matalino, sabihin ginagamit yung utak. Number 4, ang matalino daw ay very open-minded. Okay? Anong open-minded? Maraming kababayan natin, close-minded. Pag sinabing open-minded, kung merong tao, baliktad sa opinion niya o kontra sa opinion niya, makikinig siya. Nakikinig siya sa opposite opinion, sa ibang relihiyon, ibang politika, ibang issue, pinapakinggan niya. Okay? So, hindi niya sinasabi lagi na tama siya. Malay mo, tama iba to. Pero pag close-minded, ibig sabihin close-minded, ako lang ang tama. Itong paniniwala ko lang tama. May nabasa ako, may nagturo sa akin, ganito, 1 + 1, ganyan, ako lang ang tama. Kayo lahat mali. Kayong lahat mapupunta sa impyerno. Ako lang po mapupunta sa langit. Pag ganong close-minded, yan ang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Ang Dunning-Kruger effect, ibig sabihin, yung taong hindi matalino, mas pinipilit nila tama sila, na hindi sila nagkakamali. Pero yung pinakamatatalino, isip nila, hindi natin alam lahat. Para sila Albert Einstein, yung mga genius, sasabihin nila, hindi nila alam lahat. Oo, siguro meron, siguro wala. Depende sa datos. Wala naman makakaalam lahat yan. Imposible malaman nyo lahat yan, di ba? So, open-minded, ibig sabihin, matalino. Alam niya may tama, may mali. Alam niya nagbabago ang opinion. So, wag tayo close-minded, ha? Lalo na sa nagko-comment na, alam ko yan, tama ako, mali ka, salbahe ka, ganito. Wala yun. Shortcut yun, eh.
wala naman shortcut sa buhay. Number 5, sign ng matalino, humility. Mapagkumbaba. Okay? Ang matalino, kaya niya sabihin, hindi ko alam. Pag tinanong mo ako, let's say, anong gagawin natin dito sa malaking issue? Hindi ko pa alam yan. Aaralin ko muna yan. Hindi ko na malinya yan. So, pwede niya sabihin, hindi ko alam. Pero yung hindi matalino, sasabihin niya, alam ko na lahat yan. O, kahit hindi niya alam, mag-iimbento na lang siya. Yung mga may Alzheimer's, mga ulyanin, nag-iimbento na lang ng kwento yun. Kung ano-ano na lang, parang sirang computer. So, pag pinipilit niya, alam niya, hindi po magaling yun. Tsaka usually, mayayabang. Yung hindi matalino, mayabang. Dinadaan na lang sa lakas ng dating. Sa forma na lang shortcut, di ba? Pat mo paaralin, popormahan mo na lang, mukhang may alam ka rin naman di ba? So, mas humble, mas matalino. Number 6, very adaptable ang matalino. Isabihin, flexible sila. Kaya nila mag-adjust sa sitwasyon. Let's say, may nangyari o biglang may problema sa bahay, may pagbabago sa pamilya, natanggal sa trabaho, nalipat sa school, kaya nila mag-adjust. Nakaka-adjust sila. Mahirap mag-adjust kaya rin nila mag-abroad. I think yung mga overseas worker natin, karamihan doon para maka-adjust ka, makatrabaho ka ng 10 years sa ibang bansa, bagong kultura, matalino ka dapat doon. Hindi naman matalino, IQ lang matalino, merong emotional intelligence, di ba? Kasi natapos mo di ba? Nakatapos ka ng matagal na pag-aaral, nakatrabaho ka sa isang mahirap at masungit na boss. Matalino ka, kaya mo mag-adapt kaya mo magtiis. Di ba? Adaptable is matalino. Number 7, sign ng matalino, good listener, marunong makinig. Very obvious naman. Yung mga hindi matalino, hindi yan nakikinig. Ang hindi matalino, gusto lang salita ng salita. Kahit walang sense, kwento lang ng kwento, wala namang kabagay-bagay. Pero yung marunong makinig, ibig sabihin, pinapakinggan niya opinion mo. Gusto niya matuto Diba? Malay mo tama ka, malay mo mali ka. Attentive listener, maganda yung empathy niya. So, mas maganda po yun. So, good listener ang matalino. Number 8, sign ng matalino, may empathy. Anong empathy? Nafe-feel niya yung nararamdaman ng iba. Pag yung ibang tao ay sumasama na loob, alam niya. Pag ibang tao natutuwa, alam niya. Diba? Pag ibang tao pinipeke siya, niloloko siya, alam niya. Hindi siya agad-agad maloloko. Alam niya kung may, nafe-feel niya yung feelings ng iba. Sensitive siya sa iba, may emotional intelligence. Diba may taong ganun? Meron namang iba tayong kaibigan, manhid, walang pake. Umiiyak na yung isa, galit na yung kaibigan nila. Pag uwi nun, makakumuha na ng bato, babatuhin ka na, hindi pa niya alam. Bakit ako uupakan nitong grupo? Hindi ko alam. Hindi niya alam na offend na niya. Na-insulto na niya ilang beses. Wala siyang empathy Isip niya biro lang Kaya nga yan ang problema. Pag hindi matalino, napapahamak. Pero pag may empathy ka, alam mo, oops, mali na nasabi ko, dapat mag-adjust ako. So, yun ang matalino. Number 9, ang matalino, fast learner. Diba? Fast learner. Mabilis matuto. Turuan mo lang gawin itong bagay, ganito ang tamang pag-ayos ng gamit, alam na niya next time. Diba? Ganito pag-ayos nitong gadget, next time marunong na. Kailangan 1 beses, 2 beses mo lang ituro, alam na niya. Pero pag hindi matalino, kahit 5 beses mo na ituro paano gagawin, mali pa rin. Paulit-ulit, so medyo mapurol. Pero okay lang naman, di tiyaga. Diba? Tsaka usually matalino, dapat hindi naloloko ng fake news. Diba? Marunong kayo tumingin, ano tunay, ano hindi tunay. Siyempre, pag hindi matalino, yan ang gusto ng mga scammer Yung mga hindi matalino, kaya nila lokohin. Diba? Yan ang pang-uto nila. Number 10, sign ng matalino, may disiplina. Self-discipline, may self-control. Ibig sabihin, kaya niya ayusin oras niya,
Aba, alam niya paano darating on time, alam niya yung mga goals niya, layunin niya sa buhay, ano priority niya, ano trabaho niya, kaya niya i-adjust yung sarili niya para doon. Pero pag yung kausap mo, hindi alam yung oras, laging nawawala, mali-mali ang goal, mahirap yun. Hindi siya matalino. Dapat may disiplina sa katawan, may disiplina sa pagkain, may disiplina sa pag-uusap. Hindi yung bigla-bigla na lang, naninigaw, nagwawala. Ibang usapan yon, may mental health problem yon. Baka may anger issues yon. Oo. Actually, mga masasamang tao, iba matatalino din eh. Pero ang point ko lang, dapat may self-discipline, mas matalino, kahit sa health, sa pagkain, hindi yung kain ng kain. Alam mo na nga mali. Alam mo na hindi maganda sa kalusugan mo, kain pa rin ng kain. Diba? So, itong 10 signs ng matalino. At syempre, tulad na sinabi ko nga, hindi ko pala ata nabanggit dito yung mga chismis. Diba? Ang matalino, usually, alam niya yung chismis, alam niya issues, pero hindi lang paulit-ulit na chismis. Diba? Meron niyang kasabihan eh. Small minds talk about people. Yung hindi daw matalino, puro chismis lang ang alam. Tapos, average minds, yung average na utak, talk about events. Ano mga issue sa gobyerno, sa paligid, yun ang average. Pero, intelligent minds, yung pinakamatalino, talk about ideas. Gusto niya yung mga ideas, mga philosophical na mga issues. Diba? Tungkol sa mundo, paano natin papagandahin, diba? Ano ba nangyayari sa kalikasan, yung mga bagay na yan, pang matalino, pang long term. Okay? So, tawas tayo sa chismis. Meron tayo konting tips paano tumalino, diba? Sa pagkain, syempre, isda, nakakatulong tumalino. Fish oil. Fish oil supplement, mga isda, omega-3, pampaluwag ng ugat natin sa utak. Basta maganda daloy ng dugo sa utak, mas matalino. Basta hindi ka ma-stroke, diba? Fish oil, hindi puro mantika, nagbabara yung mga ugat natin sa utak para hindi masira yung natitirang talino natin. Alak, bawas sa alak. Sobrang alak, nakakabobo yun, diba? Sobrang alak. Droga, nakakabobo din, nakakahina ng utak. So, mani, pwede rin. Healthy ang mani, pampatalino. Kape, pwede naman ang kape. Mga 2 tasa. Kung di ka naman nagpapalpitate, okay naman ang coffee. Pero short-term memory, may tulong din. Exercise, paglalakad, maganda pampantalino. Alam bakit? Oras na maglakad-lakad ka dyan sa tabi, mga 1 kilometro, 2 kilometro, gaganda yung blood flow eh. Gaganda yung daloy ng dugo, hindi lang sa paa, hindi lang sa puso, pati sa utak. Kaya minsan pag naglalakad-lakad ka, biglang nakakaisip ka eh. Gumaganda yung daloy ng dugo. Yung utak, poprotektahan, huwag magpapasuntok. Di ba? Kita mo yung mga boxer, mga wrestler, nagkaka-Parkinson's nila, di ba? Nanginginig, nasisira yung mga nerves nila. So, ingatan yung utak. Pag matanda na, minsan nabibigyan ng aspirin, pampalabnaw ng dugo para hindi ma-stroke. Pero depende yan sa doktor ninyo. At isa pang nakakatalino yung daydreaming. Hindi yung daydream na isip ka lang naisip. Yung pinaplano mo yung future mo. Pinaplano mo, ganito gusto ko mangyari sa buhay ko, ganito plano ko, may goal ako, may gagawin ako. Maganda rin yun. Tsaka syempre, aral tayo ng mga crossword puzzle, maglaro ng chess. Chess talaga pampatalino, di ba? Chess is very good. Strategy, paano mag-sacrifice. Kita mo mga chess player, matatalino. Chess, better than dama. Basta yung mga games, tsaka wag lagi gumamit ng calculator. Dapat marunong ka rin mag-compute, di ba? Marunong mag-compute, marunong magsulat, di ba? Maayos, organize. Yun ang matalino. So, kung hindi tayo matalino dati, subukan natin itong mga tips na to. Curious, problem solver, observant, open-minded, humble, mahilig makinig, may empathy, mabilis matuto, at may self-discipline. Sana po lahat tayo tumalino na konti para maging mas successful sa buhay at mas magkaroon ng maraming kaibigan. God bless po.
Share po